Oh, magandang araw mga bossing. Dito po tayo sa school na aking anak. Para tayo po ay magbibigay sa eskwela. Pipintura. Simula na po tayo magbakbak ng pintura. Kaso, ang masama nito, pumunta ako sa Yagera na walang bala-bala. Walang sandata. Akala ko naman ay okay na po dito o naka-ready na yung mga gamit. Kaya po pumunta ako dito kahit ano lang. Motor lang ang dala. Hindi ko po na baka wala pa. Kasi ito po ay nung isang araw pa po gawa. A few moments later. Ito po, tayo po ay magbabakbak na ng pintura. Dito nga po pala dapat ay meron tayong may matalas na bagay para yung kung anong part po nung may sira, yun na lang po ang ating ikakat. At kaunting masilya lang po ang kailangan. Bali yan po. Nagpabili na rin nga po pala ako dyan ng mga gagamitin. Habang wala pa, tuloy po ang ating paggawa ng pagtanggal ng pintura. 1 hour later. Yan, lunch break na po. Tayo po ay pinagsamgyup ni Ma'am Josie. Kasama ko po dyan si Pareng Giancarlo. Kaso umuwi po siya at sumakit po ang tiyan ng kanyang asawa para mga anak daw. Kaya yan po, na-cancel po ang aking pagsamgyup at tayo nag-order na lang ng bento para doon na lang kami ni Ma'am Josie kumain sa classroom. Ito nga po, at ready na mga po sana ang aking mga pagkain. Pina-pull out ko na lang po sa crew ang aking mga kinuhang pagkain. 1 hour later. Ito po, tapos na po tayong kumain. Umpisa naman po tayo ng pagpipintura. Dito nga po pala, idadalwa kami ni Ma'am Josie at si pare nga po ay umuwi. Diyan nga po pala si Ma'am ay nagpintura na rin para may maumpisan kami. Ako po ay ginagawa ko po ay magmasilya at magleha. Yung part na medyo mababa na alam ko po nahihirapan si Ma'am Josie, ako na po ang nagpintura. Ayan po, at natapos ko na po yung part na yan. Tayo po ay lilipat ng pwesto. Dito naman po tayo sa ulit. Si Ma'am po ay nandun sa kabilang side at tuloy din po kanyang pagpipintura. Ako'y hanga rin kay Ma'am. Sa ganyong edad po ay sabay po siya sa akin sa pagpipintura. Sabi ko nga sa kanya na kung kaya baka napagod na ay magpahinga. Ako daw magpahinga. Nahihiya po si Ma'am sa akin at kapag po dalawa ang nandito ay gusto niya pa rin nga po akong pagmerentahin, kaso gusto pa rin po ako sa akin kinain. Pero kung marami po kong parents na dumating, sandali lang po namin ito matatapos. Bawat magpipintura mayroong mag-aasikaso. Siguro half day lang kayang gawin nito ng pagmarami po. Isang kwarto lang po ito, kayang-kaya talaga. Kaso wala pong dumating. Ako po yung pinakaunang dumating dyan. Sabi nga po sa akin ni Ma'am Josie, ikaw lang. Sabi ko, Ma'am, meron pong darating pa isa, si Pareng Giancarlo. Kausap ko na po, pupunta rin daw po siya. Yun po ang sabi ko sa kanya. Nabuhayan po siya ng loob at meron pong dumating. Ang laking tuwa na po niya at alam siguro niya ay wala pong darating na tutulong para sa kanya. Tinanong ko na nga po dito si Ma'am Josie kung kami mag-overtime. Kasi gusto ko nga po sanang tapusin para si Ma'am ay
mabawasan na ang gawain bukas dahil may magiging bisita raw po ata. Sabi po niya, baka daw po ako hanapin ng aking misis. Sabi ko, pag ako po nun hinanap ako noon, tatawag po yun. Kaya nagpatuloy po kami sa aming pagpipintura dyan. Pero yan nga po pala, hindi namin halos kinaya dahil dadalawa po kami. Ang ibang part po ay hindi na rin po namin halos na video at ako po ang aking cellphone po ay nalobat. Gabi na rin po kami natapos dyan. Sobrang lakas po pala ng ulan mga panahon yan. Binabayaran nga po pala ako yan. Sabi ko, okay ma'am, hindi ma'am, ako po ay tulong po sa inyo. Tuwa naman po niya at laking pasalamat na po sa akin. Hanggang dito na lang po. Salamat.